Yan. So tayo po ay nasa pag-aaral. Lesson 1 pa rin, di naman natin natapos to. At di pa rin naman to tapos sa kabuuan niya dahil medyo mahaba yung explanation or when we explore about the Pauline pattern and missions sa atin pong series on the gospel and missions. Okay. So, wait lang po kunin ko lang yung ayan. Okay. So, saan po tayo nagtapos? Naalala niyo po? Slide number 14. Tama? Okay? Doon po tayo nagtapos last week. So as a recap, that it pleased the Lord to choose the Apostle Paul and reveal to him his eternal purpose in Christ Jesus. So open your Bible on Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, mga kapatid, just to explain a little bit on this part ng atin pong slides. So Ephesians chapter number 3. Okay, say amen po kung nandyan na. Okay. So babasahin ko po sundan nyo lang sa inyong mata, verse number 1. Sabi ng Bible, Ephesians chapter 3, verse 1, "For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you ward." So para saan yung dispensation of the grace of God? For you Gentiles. So maliwanag po yon. Verse number 3, "How that by revelation He made known unto me the mystery, as I wrote afore in few words, whereby when you read, ye may understand." Nasa verse 4 na po ako, "My knowledge in the mystery of Christ." Verse 5, "Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto His holy apostles and prophets by the Spirit." And that is also a mystery relating to verse 6, "that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of His promise in Christ by the gospel." So maliwanag po dyan that it is a mystery. Okay? It is a mystery relating to the body of Christ at kung papaanong both Jews and Gentiles will be part of this same body. Mga kapatid, that is called a mystery in the Bible dahil sa Old Testament, that is unknown. Okay? Nakatago po yan. Hindi yan alam. Sabi niya nga sa verse number 5, "was not made known." Hindi lamang, hindi mo matatagpuan dyan sa Genesis hanggang Malakay, kundi intentionally tinago talaga yan ng Diyos. It is an intentional act by God to hid something. Okay? Verse number 8, kung mapapansin nyo po, this is one of the characteristic of this mystery, the unsearchable riches of Christ. Unsearchable. Hindi mo ma-search. Verse number 9, another characteristic of this mystery, "And to make all men see what is the fellowship of this mystery, which from the beginning of the world," ano po yan? "hath been hid." Not just in the Old Testament, di nakakatago sa lumantipan, hidden God. So tinago ng Diyos mismo sa Kanya pong sarili. So wala sa ibang pinaglagyan, wala sa ibang pinagtaguan, hindi propeta, hindi Old Testament scripture, bagkos ay ang Diyos mismo ang nagtago sa Kanyang sarili. Okay? So it is a mystery relating to the body of Christ, relating to the one new man. Na si Kristo yung head, tayo yung body, the church, the body of Christ. So, may kita nyo sa slides, ang Panginoon yung na-please para piliin si Apostle Paul at para i-reveal sa kanya yung eternal purpose na ito, na kay Kristo Jesus. So though this was a message, ito ay mensahe na nakatago sa Diyos, okay, nakatago siya, ibig sabihin, plano na ito ng Diyos bago pa man ang simula ng lahat ng bagay. Plano na po yan. Part na yan ng plano niya. So tinago niya sa kanyang sarili until it was revealed. At kailangan nating ma-acknowledge po yun as every believer who professes Christ as their Savior. So kayo ba, naniniwala na si Kristo ay inyong Savior? Then also, you need to acknowledge these truths.
Okay, sa 1 Timothy 1:16, sabi niya, "Howbeit for this cause I obtain mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long suffering." Look at, tignan niyo po kung ano yung ministry ni Paul, or also saan mo siya pwedeng tignan, on what capacity, ano sabi niya? Pattern to them. Tignan niyo, nagyan ko yellow. Si Apostle Paul ay pattern. Para kanino? Which should hereafter believe on Him to life everlasting. Okay? So, kayo po ba ay naniwala doon sa gospel na si Apostle Paul yung nag-preach? And if so, he is our pattern. Not just in salvation, but also sa ibang parts pa ng buhay natin. Particularly sa pinag-aaralan natin, in missions. Okay? In missions. Now, tignan natin, paano ba yung ministry ni Paul sa Book of Acts? How did the Apostle Paul conduct himself in the ministry, especially doon nung panahon ng Book of Acts? Ano yung mga practices niya? Anong mga mannerisms niya? Ano yung mga palagi niyang ginagawa or mapapansin natin sa kanya? Okay. So by now, it should be clear to us that the Apostle Paul is our pattern. Amen? Hindi lamang sa kaligtasan bagkos, o hindi lamang sa kaligtasan at sa gospel, but the ministry as well. For he is our apostle of the Gentiles. Now, we shall survey the book of Acts and observe the Apostle Paul on how he does his ministry. So, saan tayo magsisimula? Okay? Lang iba kundi Acts chapter 9. Of course, doon niya nakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Doon siya kinatagpo ng Lord, which He is persecuting during that time because He is ignorant of that Lord. So, hindi po siya naniniwala that Jesus is the Son of God. Okay? Yung pinipreach natin every Sunday ngayon, yung part ng series natin sa Book of John, every Sunday, it is presenting Christ as the Son of God. Yun yung nire-reject ni Paul nung siya po ay pinipersecute niya yung mga disciples. That's the message he is persecuting as well. Na si Kristo ay Son of God. Oppose siya doon. Bakit? Kasi hindi siya naniniwala na si Kristo na yung pinadala ng Diyos. That He is indeed the Son of God. He's rejecting that message. Now, after his conversion in the road of Damascus, and receiving again of his sight through Ananias, being baptized, received meat, and is strengthened, straightway, tingnan nyo po, punta tayo Acts chapter 9, this is a summary of what happened. Dito po, nakalagay dyan kung anong verse yung tinutukoy ko. So Acts chapter 9, 1 to 20, this is the summary. Okay? Acts chapter 9. So alam natin yung history. I hope na kayo po mismo personally nabasa nyo na yung book of Acts, especially sa chapter 9. Paano na-save si Paul, kung paano siya kinatagpo ng Panginoon. Amen. Now, tatalunan ko na po yung kanyang conversion. So, alam natin, sa verse number 5, tinanong niya ang Panginoon, "Who art thou, Lord?" At nagsalita naman yung Lord, "I am Jesus, whom thou persecutest." Nakakasunod po tayo? Okay, verse number 6, nanginginig siya, tinanong niya, "Anong gusto mong pagawa sa akin?" On that very moment, mga kapatid, Acts chapter 9, verse number 6. Okay, Acts chapter 9, verse number 6. Apostle Paul already acknowledged Jesus Christ as Lord. Alam mo kung anong ginawa ni Paul? Yung tinuturo niya rin sa Romans 10. Ano ba yung tinuturo niya sa Romans 10? That if thou shalt confess with thy mouth, sino i-confess? The Lord Jesus. And shalt believe in thine heart that God had raised Him from the dead, thou shalt be saved. Yan na yung nangyari kay Paul sa Acts 9:6. Bakit? Kasi in-acknowledge siya na si Kristo as Lord eh. Tandaan niyo po si Paul, sagradong Hudyo yan. Kung meron tayong tawag natin ngayon, sagradong Katoliko, si Paul sagradong Hudyo at sagradong Pariseyo siya. Okay? So, it is not a light thing, hindi po mababaw na bagay at hindi simple yung kanyang pagbitaw, pagsambit na si Jesus Christ Lord na. Hindi yung simple sa kanya. Kaya nga nanginginig siya eh. Nakita niyo po yung response niya, verse number 6, "And he trembling and astonished." Yet, hindi niya kaya na kontrahin kung sino yung kausap niya. Though, makikita niyo po dito, binigyan siya ng panahon ng Panginoon na kumalma din dahil imagine mo buong buhay niya or nung part na talagang sobrang gusto niyang ubusin tong mga Kristiyano na to,
Ang hindi niya alam, yung gusto niyang kalabanin, yun pala ang Panginoon. Akala niya, kinakalaban niya lang ay simpleng nagkiklaim lang na Diyos or nagkiklaim lang na propeta. Akala niya, ganun lang eh. But ang kanya palang kinakasagupa ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo mismo, that is the Lord of glory. Now, in verse number 6, yung Romans 10 na yon na sinasabi ng Bible, na si Apostle Paul din in-acknowledge niya for the Jews, yan po yung verse number 6. He acknowledges already that Jesus Christ is Lord. Okay? Verse number 6, napakahalaga po niyan sa isang Hudyo. Kapag ang isang Hudyo, ngayon po sa panahon natin ngayon, Jew, naniwala na si Jesus Christ ay Lord, madali na yan masave. Madali na. Bakit? Yun yung unang hakbang eh. That you need to acknowledge first that Jesus Christ is the Son of God. Yun yung stumbling block nila. Diba? Unto the Greeks, foolishness si Kristo. Pero sa mga Hudyo, He is a stumbling block and a rock of offense. Katitisuran si Kristo para sa mga Hudyo. At kapag ang isang Hudyo naniwala na si Jesus Christ Lord na, glory to God. He could simply believe the work of Christ dahil naniwala na siya sa person of Christ. Nakasunod po tayo? Now, ang nangyari sa kanya, okay, verse number 8, nung binuksan niya yung kanyang mata, bulag na siya. And when his eyes were opened, he saw no man. Verse 9, and he was 3 days without sight, neither did eat nor drink. Imagine kung ano nangyari sa kanya. Tayo siguro, kapag meron tayong na-receive na masamang balita, mga kapatid, minsan di tayo kumakain. May taong ganyan. Kapag may na-receive ka masamang balita, di ka makakain. Iba naman sa atin, pag may na-receive na masamang balita, kain ng kain. Stress eh. Stress to. No? Si Paul, nung naka-receive siya naman, yung nakatagpo niya ang Panginoong Jesus, kontra yun sa lahat ng paniniwala niya. Hindi siya naniniwala na si Jesus Christ ay Lord. Anong expect mo sa kanya? Mag-celebrate? Hindi. Kaya nga siya nag-ayuno eh. Nag-fasting siya noon. Bakit? Pero inisip-isip niya, no? Laki naman pagkakamali ko dito. Itong kinukontra ko pala, siya pala itong inihintay na namin. Napakabulag ko. Ano? Now, first, physically blind siya ng 3 araw. At inutusan ng Panginoon ang nagngangalang Ananias, sa verse number 10, a disciple at Damascus. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, okay, tinawag siya, Ananias. Okay, no? And he said, behold, I am here, Lord. May naalala kayong ganyan sa Bible? Samuel, di ba? Samuel. Okay. Hindi niya alam, kala niya yung priest, yung kausap, yung tumatawag sa kanya, pero ang Lord na pala. So, ang Lord, tinawag siya, then nagsalita siya, then nasabi ng Panginoon sa kanya, verse 11, arise and go into the street which is called Straight. Ganda ng street, no? Straight. And inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prayeth. Okay, and had seen in a vision of a man named Ananias coming in and putting his hand on him that he might receive his sight. So, ine-expect na po mga kapatid ni Paul, Saul pa siya dito, ine-expect na ni Paul na may pupunta sa kanya ang pangalan Ananias at dun siya makakakita kapag nilay hands na siya nun. Verse number 13, and Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man, how much evil he hath done to thy saints at Jerusalem. And here he hath authority from the chief priest to bind all that call on thy name. Okay? So, understandable naman, mga kapatid. Yung reklamo niya o yung alinlangan ni Ananias, understandable. Imagine mo ba naman, pumunta naman talaga si Paul sa lugar na yun sa Damascus para mang-persecute. Yun talaga yung intent niya. Kinatagpo lang siya ng Panginoong Hesus. Now, ang utos kay Ananias, Ananias, puntahan mo yung tao na yun. Sabi niya, Lord naman, pumunta yan dito para igapos kami, kung anong gawin sa amin, di ba? Understandable. Ibig sabihin, talaga namang may bilang tao, yun din sasabihin mo. Kung ikaw ba naman uutusan ng gano'n? Pero, inassure siya ng Diyos. Verse number 15. But the Lord said unto him, pumunta ka na.
Go thy way, for he is a chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. At sumunod naman si Ananias. Okay, wala na. Hindi na siya nagreklamo, hindi na siya nag-complain pa, hindi na siya nag-argument pa. Verse number 17, dumiretso na siya at ang tawag niya na kay Saul, Brother Saul. Sabi, naniwala din siya sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Okay? Kung tayo siguro yun, no? Naninigurado ka ba, bulag ba talaga ito? Bulag nga. Okay. Ito siya. Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost. Verse number 18, and immediately there fell from his eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose, and was baptized. So wala nang minintay nun, nagpabaptize agad siya. Verse number 19, and when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were Damascus. So 3 araw ba naman di kumain? Siyempre, maghina din siya. So kumain sila. Amen. Kumain po sila. Naka-receive siya ng meat at napalakas siya. Verse number 20, mga kapatid. And straightway, he preached Christ in the synagogues that he is the Son of God. Amen. Ano nangyari kay Saul, mga kapatid? Isang beses pa lang siya kinausap ng Panginoon doon pa lang sa road of Damascus Pero enough na yon, di mo na siya mapigilan. Nung lumakas-lakas siya, pinreach na agad niya si Kristo. Amen. Dahil Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christ is the Son of God. He preached Christ. Saan niya pa pinreach ang tapang sa synagogues agad. He preached Christ in the synagogues. At ano pang nangyari, mga kapatid, sa verses 21 to 25? He confounded the Jews which dwelt at Damascus. Ibig sabihin, ang ibig sabihin, ma-confound, mga kapatid, kapag merong argumento yung kabila, ay, hindi naman yan si Kristo. Sabi yan, false prophet yan, ganto-ganto yan. He confounded and ibig sabihin yung reason niya, mas magaling yung pagkaka-explain niya na natatalo niya yung mga argumento nila. Okay? He is confounding the Jews which dwelt at Damascus, proving that this this is very Christ. And because of this, mga kapatid, verse number 21, na-amaze ang iba, at ang iba nagtataka, hindi ba ito yung naninira? Doon sa mga tumatawag sa ngalang ito sa Jerusalem? At ngayon nga siya nagpunta dito ay para doon sa dahilan na yun, intent na yun. Verse number 22, but Saul increased the more in strength and confounded the Jews. Amen. Amen. So pinuprove niya doon sa Damascus, sa lugar na yon, napoprove niya sa kanila na si Kristo talaga ang anak ng Diyos. Verse number 23, and after that many days were fulfilled. Ito na. Yung mga Hudyo, nagplano na para patayin siya. Verse 24, pero nalaman nila yung plano na yon. And therefore, because of that, verse 25, yun yung kwento na si Paul binaba sa basket. Doon sa wall sa Damascus. Okay? Acts 9 pa rin, mga kapatid. Verse 26 to 29, pumunta po siya sa Jerusalem. So may time na nagpunta siya sa Jerusalem. At sino yung nasa Jerusalem? Sino yung nasa Jerusalem, mga kapatid? The disciples of the Lord. Sila Peter, sila John, sila Matthew, pumunta siya doon. Okay. At doon sila nagkita ni Barnabas, mga kapatid. Okay, verse number 26, nasa Jerusalem siya, pumunta siya doon. Verse number 27, kinuha siya ni Barnabas. Kasi nga, sa verse 26, kung mababasa nyo po sa dulo, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. Takot sila lahat. Tatakot sila. Kailan lang nangihitak yan Kailan lang nagbabalibag yan ng mga tao dito Kailan lang kinukulong yan yung mga tumatawag kay Kristo Tapos bigla mo sasabihin, ikaw ay naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos?
Kung ikaw lang matali-talino, di ba tayo, kung tayo nabubuhay nun, baka isipin pa natin kay Paul, baka diskarte niya lang yan para mahuli tayo. Para pag nasabi natin na naniniwala tayo, wow, natuwa tayo sa kanya, bigla niya tayong pahuli lahat. Siyempre, hindi mawawala sa isipan nila yun, mga kapatid. Sa takot din. But, si Barnabas, kinuha siya at si Barnabas ang nagdala sa kanya mismo sa mga apostoles. But what you will notice about him, nung pumunta po sila sa Jerusalem, verse number 27 sa dulo, and that, okay, sige, simulan ko dito, sige na, buo na lang. But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Grabe katapang oh. Hindi ko lang sure kung nagkita sila ng mga nagpadala sa kanya doon. Pinadala siya eh. Galing siya ng Jerusalem. May mga sulat siya sa chief priest para pumunta ng Damascus, para mag-persecute. Hindi ko lang alam kung nagkita sila nung nagpipreach na siya, nung dapat kinukontra niya. Pero ang isang sigurado niyan sa talata na yan, he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Amen. That's the Apostle Paul. Okay? Tapos, sabi pa, verse number 28, coming in and going out siya ng Jerusalem. So, labas-pasok. Verse number 29, and he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. So, pangalawa na mga kapatid. O, ito naman, doon siya nakaraan sa Damascus, papapatay din siya. Dito naman sa Jerusalem, papapatay na naman siya. Okay? Now, sumubra. Tapos, verse number 30, mga kapatid, dire-diretso na dyan, babalik na tayo kay Peter dyan. Kaya, ang next na natin, Acts 11 na. Kasi ang Acts chapter 10, tungkol kay Peter sa kay Cornelius. Tama? Si Paul, mababasa mo na ulit siya, Acts chapter 11. Pagpunta mo ng Acts chapter 11, Barnabas, having sent for by the church in Jerusalem, sought Saul or Paul, and assembled themselves in the church in Antioch. Okay. So, punta tayo ng verses 22 to 30. Nandoon na po yun eh. Okay, verse 22. So, nag-assemble po sila doon sa Antioch. At kung alam niyo po kung ano yung Antioch, that is the local church kung saan sinend out sila Apostle Paul. Yun yung parang main church nila. Okay? Hiwalay doon sa Jerusalem. Now, dito, mapapansin natin, verse number 22, sinend out si Barnabas from Jerusalem that he should go as far Antioch. Verse number 23, who, when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. For he is a good man and full of the Holy Ghost and of faith, and much people was added unto the Lord. Verse number 25. Then departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. So, di ko alam, not sure kung bakit si Saul during this time nasa Tarsus. So, hinanap niya. Nahanap niya siya si Saul, verse 26. Si Paul po yun yung Saul dyan, si Paul yun. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Diyan nakuha yung word na Christian. Doon unang tinawag yung mga believers na Christians sa Antioch. Okay, nakakasunod po tayo? Now, verse number 28, kung mapansin nyo po dyan, kasi nasa survey tayo eh. Survey yan ng ministry ni Paul. Kaya nagbo-verse by verse tayo sa Acts. Sa verse number 28, may nagangalang Agabus na prophesy siya na magkakaroon po ng tagtuyot in the days of Claudius Caesar. In verse number 29, dahil dito, ang desire ng mga disciple, according to their ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Na yun yung ginawa nila by the hands of Barnabas and Saul. Nasundan niyo po yung kwento? May taggutom na paparating.
At ang tatamaan grabe ng taguputom na yon, yung mga nagbenta ng ari-arian sa Jerusalem and Judea. Naalala nyo yung ginawa nila? Sa Acts, yung early Acts, nagbenta sila eh. Binenta nila lahat eh. Yung si Ananias nga sa si Sapphira, hindi nagbenta eh. Yung kalahati, kinip nila eh. No? Nagsinungaling sila sa Holy Ghost, pinatay ng Holy Ghost. Patay sila. Pero, yung will of God during that time is for them to sell all their possessions. Yun talaga, ibenta nila lahat ng ari-arian nila doon. Kasi nga, aanhin mo yun kung tribulation na. Pero alam natin, i-reject naman nila yung offer ng Diyos. Now, kaya po, ang Diyos, nilayo niya din yon para itong mga tao na ito na nasa Antioch, may mga hintil na dyan, mag-send ng tulong papunta sa Jerusalem. At yun, si Barnabas at si Saul, sila yung napagkatiwalaan na dalihin nyo yan doon yung tulong natin sa kanila. Acts 12 na tayo. Okay? Preacher, hanggang saan to? Hindi natin matapos yung hanggang Acts 28 ngayon. So, sabi ko yung lesson 1 na to, mahaba. Okay? Now, Acts chapter 12, pagdating mo ng verse number 25, kasi tatalong ka na naman, nandito na naman sila Peter, so hindi mo naman makita si Paul dyan, nandun ka na sa verse number 25. Okay, sa verse number 25, kinuha ni Barnabas saka ni Saul, which is Paul, si Paul yun returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry. Ano yung ministry na yon? To send relief doon sa mga nakatira doon, sa mga believers doon, and took with them John, whose surname was Mark. So si John Mark, siya po yung author, or no, not author, writer ng Book of Mark. Sinama nila. Okay? Sinama nila si John Mark. Ang problema, alam nating kalaunan, itong si John Mark, siguro na-discourage or napagod, iniwanan sila sa gitna ng ministry. Pero, kaya naghiwalay si Paul sa si Barnabas eh. Dahil gusto ni Barnabas kunin si John Mark. Gusto naman ni Paul, si Silas na lang kasama ko. Okay, naghiwalay na sila. Okay, but, Acts chapter 13, mga kapatid, apos na tayo sa Acts 12. Acts chapter 13, ito na po yung start ng tinatawag na first missionary journey ni Apostle Paul. This is the start of what is called the first missionary journey of the Apostle Paul. Okay? Mapansin nyo po, saan nag-i-start yan? Nag-i-start yan sa Antioch. Yan yung main starting line. Then, dito, punta dyan, ganyan, ganon, 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 ganon. Babalik dito sa Antioch, bababa ng Jerusalem. So, ang starting point, Antioch. Dyan. So, yung pinag-aaralan nating Antioch, ito yun. Okay? May Antioch din in Pisidia. Pero pag ito yung tinutukoy ng Bible, nilalagay yan ng Word of God na Antioch in Pisidia. Pero pag Antioch lang, ito yun. Which is a place sa taas ng Damascus. Ito yung Damascus, taas yan. Ito yung bansang Cyprus. Yun yung bansang Crete. So, dito, ito yung Israel. Ito yung tinatawag na Israel, taas niya Damascus. So, modern times, Syria. Okay, Syria po. Kung nasa saan yung Antioch, Syria. At ito, kapag tinignan nyo sa mapa to, kung anong lugar na to, Turkey yan. Turkey. Then doon, Italy. And so forth. Okay. Now, so nandito na tayo sa Acts 13, mga kapatid. In Acts chapter 13, in verses 1 to 3, Barnabas and Saul was separated for the work of the Lord. Ibig sabihin, okay, hiniwalay sila ng Diyos para sa gawain na inihanda sa kanila ng Panginoon. And sent them away. Talagang yan yung term na send out, dyan kinuha yan. Pero ang term ng Bible, send away. Okay? Send away. Now, maraming mga mega church na ang idea nila ng pag-send out, sila pa rin yung nangunguna, sila pa rin yung nangongontrol. But in the Bible, send away. Wala silang control dun kung anong ginawa na kasi pinadala na rin sila eh. Okay? Now, mapapansin natin, verse number 1, marami palang teachers doon sa Antioch, doon sa lugar na yun. Babalik tayo ha. Nandito pa lang tayo ha. Nandito.
Acts 13 tayo. Nandito sila. Okay? Sabi diyan, verse number 1, merong mga teachers. Prophets and teachers. Barnabas, Simeon, that was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, Manaen, yata yung basa dyan, kasi ang A, di ko alam sa Bible nyo, sa Bible ko kasi merong notation. Ang notation, kung paano mo bibigkasin yung vowel. So, may yung A dito sa akin, merong mahabang line sa taas. At ibig sabihin nun, long A. Okay? So, huwag kayong ma-weirdoan, preacher, ba't ganun yung basa mo? Eh, yung nakalagay ito eh. Manaen. Diba? Hindi yun mangyan, ha? Okay? Manaen. Which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. So, sila yung mga teacher doon. Sila yung mga ginagamit ng Panginoon sa lugar na yon. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, "Separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them." So, ihiwalay mo yung dalawa na yan sa akin dahil may pagawa ako sa kanila. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. One thing na you need to notice dito sa talata na, tignan nyo, verse number 13. Mapansin nyo dyan, unang nabigkas, unang pangalan na nakalagay dyan, si Barnabas. At si Pablo, na Saul pa siya ng time na yan, panghuli siya. Okay? One thing that you need to notice. At even kung papaano binabanggit si Saul, itong pabalik, Barnabas and Saul. Ganun yung mababasa nyo po dyan. Barnabas and Saul. Barnabas and Saul. So, Paul's missionary journey, kasama si Barnabas, nagsimula, verse number 4. So they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. O, balik lang ako ha, para alam nyo yung nangyayari. O, saan siya nila pumunta? Seleucia. And they sailed. Bakit sailed? Mahirap namang languyin yan. Siyempre, kailangan mo ng bangka dyan. So, kaya mababasa mo sa Bible, sailed. Diba? Kahit wala kang mapa, maisip mo, ba't kaya sila nag-sail? Baka may tubig. Ito talaga may tubig eh. May tubig eh. Ang hirap naman niya, lalanguyin mo yan. Pag tinigan mo sa mapa, hindi yan malapit ha. So, they sailed from Seleucia, which is, I believe, may port dyan. Kaya nga dyan sila nagpunta eh. Kasi meron dong sakayan ng bangka o barko, nung time na yon, pre, wala pang engine. Lahat yan, either disagwan or yung merong katig or panglayag. Basta para yung hangin tutulak. So yun lang yung time na yun. So dito sila, dyan sila nagpunta. They passed through that part. Then punta sila ng Cyprus. Yun yung sinabi, di ba? Verse number 4, they sailed to Cyprus. Okay, nakita nyo na po. Ganun yun ha. Pag nagbasa tayo ng Bible, pag may nakita kayong sailed, ano kaya yun? Ay, may tubig doon. Kaya nag-sail sila. So, sa verse number 5, and when they were at Salamis, okay, Salamis, balik ako doon kasi madali dito. Oh, dito daw ang Salamis. So, kung galing silang Seleucia, di natin alam kung ilang araw yung biyahe na yan, basta pagpunta nila dyan, nag-preach agad sila. Nag-preach agad sila, paglapag pa lang dyan sa Salamis. Okay? Preach. At saan siya nag-preach? Verse number 5. They preached the word of God in the synagogue of the Jews. Now, tandaan niyo po, ganun yung manner ni Paul nung siya nagmi-minister sa Book of Acts. Ang manner niya, pag nakapunta siya sa isang lugar, hanap muna siya, nasaan yung synagogue of the Jews dito? Puntahan natin yan. Sa palagay mo, Brad, bakit? Ang synagogue po, para maintindihan nyo, pag sinabi synagogue of the Jews, parang ganito lang din, church namang Hudyo. Okay, ibig sabihin mga Jew yung nagtitipon doon sa place na yun. Okay. Una, may kita mo yung desire ni Paul sa Romans 10. My heart's desire and prayer to God is for Israel to be saved. Yun yung desire niya. At ang ministry niya pa sa Book of Acts, Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to the Jew first. Kaya mapapansin niyo siya lagi, una siya sa sinagoga muna.
Doon muna sa mga Hudyo siya pupunta. At isa pa mga kapatid, bakit? Practically speaking kay Paul practically speaking, bakit mas dapat unahin niya yung Jew? Kasi hindi niya na kailangang i-establish pa yung Old Testament sa mga yun dahil alam na nila yung Old Testament eh. At kilala na nila yung Diyos. Tama po. Ang kailangan lang naman nilang paniwalaan na si Kristo yung pinadala ng Diyos eh. That He is the Son of God. Na ito na yung inihintay natin, mga kapatid, men and brethren. Okay? Ito na yung inihintay natin Kristo. Dumating na siya, nabuhay na nga siya mula sa mga patay. Yun yung kailangan i-establish sa kanya, yun yung kailangan paniwalaan nila. Paano pag ang shasharan mo, Gentiles? Walang kaalam-alam sa Bible yun. Wala. Anong alam nila? Siguro yung mga napasa sa kanilang kwento, ay, wag tayo dyan sa mga Hudyo na yan. Bakit? Naalala na may kwento na yung mga Ehipto daw, isang araw, biglang tumawid doon sa gitna ng dagat at biglang namatay na lang sila. Ganun yung mga narinig nilang kwento. Pero hindi kompleto. Bakit? Wala naman silang Word of God eh. Ang binigay lang naman ng Word of God, mga Jew eh. To them were committed. Oh, namatay ka? Yan. Mga Jew lang po mga kapatid. To them were committed the oracles of God. So, practically speaking, kung may shesharan ka, sino mas madaling sharan? Yung may alam na sa Bible o yung wala? Yung magsisimula ka pa back to zero? O yung meron na kahit papano? May challenge lang on both sides. Kasi dito, sa may alam na sa Bible, baka nagtitiwala na sa own righteousness. Kuha niyo po, parang mga relihiyon ngayon. Pag shesharan mo, alam mo ba kung saan mapupunta ng langit? Kung mapupunta ka doon? Oo naman. Bakit? Tagal na akong nagsisimba eh. Mga ganong sagot. So, may challenge lang on that part. At ganun yung challenge ni Paul sa mga Jew. Kasi they are about to establish their own righteousness. Ang ito namang mga hintil, abay, mga idolaters to. Amen. At baka yung mga iba nga dito, unlearned pa, paano mo tuturuan? So, talagang tsatsagain mo talaga na ipakilala ang Diyos from the creation yun. Kasi how could he believe Jesus Christ? Di niya nga kilala. Sino ba yun? Baka bigla lang yan lumitaw dito sa mundo. So, may mga considerations po. Nakakukuha niyo po? Kaya si Paul, punta muna siya ng synagogue. Kasi nandun na yung mga naniniwala sa Diyos. Doon siya. Okay, nakita niyo verse number 5. Okay, tuloy tayo. Now, in verses 6 to 12 ng chapter 13 ng Book of Acts, napunta ngayon sila sa Isle of Paphos. Okay, balik tayo sa ating, boom. Nasaan na tayo? Dito na, mga kapatid. So, medyo malayo-layo na travel nila dito. From Salamis to Paphos. So, nandun na sila sa Paphos. Nag-ano na to? Brad, paano nga? Battery ito, naka-charge. Sige lang. Bigay mo lang sa akin. Ayan, nakasaksak. Yan. Yan. Sige, balik mo na. Yan, okay. Okay. Yan. So, napunta na po sila ng Paphos. So, nakita nyo po yung sequensa. Nasa Antioch tayo kanina. Punta tayo si Lucia. Punta tayong Salamis. Then, nagpunta na sila ng Paphos. Sa Paphos, mga kapatid, sa Paphos, kung gusto mo maging fancy, Paphos. Okay? Doon sa isle na yon, o Paphos, ang pangalan niya si Sergius Paulus. Ang pangalan niya, Sergio Paulo. Tinagalog lang, no? Sergius Paulus. Ngayon, naniniwala siya sa tinuturo ni Paul. Naniniwala siya. Kaya lang, merong mga tinatawag tayo, di ba, na panira. At ito nga si Elymas the sorcerer. Na ang ginagawa niya, dinodraw away niya yung ano na yon, yung deputy na yon sa pananampalataya. At mga kapatid, hindi lang naman dati nangyari, hanggang ngayon nangyari yan. Na, imbis na masasave na yung tao, merong mga
Parang talagang evil-minded na para ialisin yung tao na yun na manampalataya na. So, nangyari din yan nung panahon ni Paul. So, si Elymas the sorcerer, winithstood niya si Paul. Okay? And seeking to turn the deputy from the faith. Now, makulit ka ha? Okay? Ayaw mong magpatinag itong sorcerer na ito. Imagine mong tawag ni Paul ng Bible, sorcerer. Gumagamit ng sorcery. Gumagamit ng black magic. Siguro mangkukulam pa to. Pangalan pa lang Elymas. Okay? So, yun siya. Now, verse number 9. Then Saul, dito na po, nakita nyo yung yan, who is also called Paul. Ngayon, simula dyan sa point na yan, Paul na tawag sa kanya. Okay? Dyan yung shift. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him. Tumitig sa'yo yung tao ng ang talas ng tingin. Ganun yung ginawa ni Paul. Dinignan niya si Elymas. No? Ang sabi niya, "O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil." Alam mo si Pablo, hindi matapang. Tawagin niya yun na yung mangkukulam na yun, anak ka ng diablo. Ano pa? "Thou enemy of all righteousness, wilt thou not cease to pervert the right ways of the Lord? And now behold, the hand of the Lord is upon thee, and thou shalt be blind, not seeing the sun for a season." Ayun, nabulag yung mangkukulam. And immediately there fell on him a mist and darkness. And he went about seeking some to lead him by the hand. Then the deputy, verse number 12, when he saw what was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. Okay? Mga kapatid, wala tayong ganong powers ngayon. Hindi ko pag may kumontra sa preaching natin, Lord, bulagin mo siya. Walang ganon. Sa ngayon, di ba? Nag-cease na yung signs Wala na tayo sa Book of Acts. Pero si Paul, he is the apostle of the Lord. And part of his ministry is also yung signs, wonders, and miracles, nagagawa niya yon. Nung siya po ay nagmi-minister. Isipin mo, nabulag yung mangkukulam. Okay. So yun yung ginawa niya sa kanya. Now, here's the shift in Paul's name and ministry. Yun yung sinabi ko po sa verse number 9, napalitan na po yung pangalan niya. Okay? From Saul to Paul. The Holy Ghost, through Luke, changed the name to Paul. Also, at the opening of the chapter, okay, nakikita nyo Barnabas and Saul. Barnabas, ganun yung pagkakasabi. Barnabas and Saul. Sa verse 2 yun, di ba? Separate me, Barnabas and Saul. Ganun yung pagkakasabi. Ang una, si Barnabas, then si Saul. Pero, simula mga kapatid, verse 13, dyan na nag-shift din. And when Paul and his company. Simula dyan ang tawag na Paul and Barnabas or Paul and Silas. Una na siya. Okay? I believe may signification yun kasi kung sino yung naunang tinawag, ibig sabihin, yun yung nagli-lead. Yun yung nagli-lead Kaya nga una yung binanggit Pero pagdating mo na verse 13, ito na. Hindi na Barnabas and Saul. Paul and his company. Kaya nabaligtad na. Nauna na siya. Loose from faith. Mali pala basa ko dun sa Papos na yun, no? Kasi Pampinoy yun Paphos. May long letter A dyan. Okay? They came to Perga in Pamphylia, and John, departing from them, returned to Jerusalem. Doon po si John Mark. Saan siya? Saan siya nang iwan? Verse number 13. John departed from them. Nung sila ay pumunta ng Perga. Okay, nandito na. Okay, nasaan na tayo? Sa mundo. Nandito na sila sa Perga. Si John Mark, uwi muna ako sa amin. Nakita niyo po? Verse number 13. John departing from them returned to Jerusalem. Natin na lang. Lalo siya. Napagod siguro siya. Nabigatan siya. Okay? Kasi siguro siya yung alaalalay nila Paul. Naka ni Barnabas. So, hindi natin alam kung anong nangyari sa kanya, pero balik siya. Back to base. Layo din nun, no? Balik siya. Yun yung nangyari kay... Uy, saan na tayo?
Layo na natin. Oh. Okay, yan. Yan na po. Okay. Now, sa verse number 14, 16 hanggang 41, may kita natin dyan. Ito yung, okay, kung nagtatanong tayo, and dito lang po tayo sa chapter 13, di na tayo magpo-14, mahaba na ito masyado. So, kung nagtatanong kayo, nagtataka, ano kayang pinipreach ni Paul sa synagogues? Tanong nyo ba yan? Pupunta siya dun. Inuuna niya yung synagogue. Ngayon, ano kayang pinipreach niya? Aha. Ito yun. Tignan nyo, nakalagay sa Bible. Verse 16 to 41. That is an example of what he is preaching in the synagogues. Tignan nyo, verse number 16. Binigyan ka sa verse 15, binigyan siya ng pagkakataon na mag-preach. Saan? Antioch in Pisidia. Verse 14 pala muna. Verse 14. Okay. So, tignan, yung mapa ulit. Gusto ko lang ma-imprint sa mind nyo. Wala sila sa Perga, nandun na sila. Okay? Nandun na sila. Dito siya nabigyan ng chance na mag-preach ulit. Antioch in Pisidia. Nandiyan na sila ngayon. Nasa taas na sila ng mapa, mga kapatid. Okay? Nung nandiyan na po sila, verse number 14, nagpunta sila ng synagogue on the Sabbath day. Ibig sabihin, punta sila ng sinagoga ng Sabado. At umupo. Verse number 15, and after the reading of the law and the prophets, the rulers of the synagogue as a practice. Ganun kasing ginagawa nila sa synagogue. Verse 15, ye men and brethren, if ye have any word of exhortation for the people, say on. Nagpaano? Sige, kung sino sa inyo may exhortation para sa lahat, magsalita lang. Si Paul, pagkakataon na to. Pagkakataon na to. Diba? Pag nabigyan ng opportunity, Brad, pag nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-preach, ngari sa classroom, may gusto ba sa inyo mag-share dyan? Tayo ka agad. Ako po. Say on. Si Paul, tayo agad eh. Verse number 16. Then Paul stood up and beckoning with his hand. Ako po. Ikaw. Men of Israel, and ye that fear God, give audience. Ano mo? Speech, Ang presidente. No? That God, the God of this people of Israel who chose our fathers. Okay, sino yun? Abraham, Isaac, Jacob. And exalted the people when they dwelled as strangers in the land of Egypt. Kailan yun? Panahon ni Moses. And with an high arm brought he them out of it. Ang bilis, no? Pero ang daming taon na nun. Pinili si Abraham, Isaac, Jacob, then nilabas sila sa Egypt. Ang haba na nun. Pero shortcut, di ba? Kasi alam naman na nila yun eh. Nire-remind niya lang. Okay? Verse number 18. And about the time of 40 years, suffered he their manners in the wilderness. Nasa wilderness na sila agad, Brad. Ang bilis magkwento, no? Nakalabas na. Tapos na yung sa Red Sea. Okay? Verse number 19. And when he had destroyed 7 nations in the land of Canaan, ang bilis, kay Joshua na yun. Book of Joshua na siya. Kuha niyo, Book of Genesis siya. Sa verse number 17. Verse number 18, Exodus. Verse number 19, Joshua na, mga kapatid. Ang bilis, di ba? When he had destroyed 7 nations, the land of Canaan, he divided their land to them by lot. And after that, he gave unto them judges. Book of Judges na tayo. About the space of 450 years until Samuel the prophet. Nasa na tayo? Hindi na sa Book of Samuel na tayo. Verse number 21, and afterward they desired a king, and God gave them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin by the spirit. Nasa na tayo? Na kay King Saul na tayo. Verse number 22, and when he had removed him, ang bilis, natanggal agad, pero ilang taon yun? Si David, bago na-remove si Saul, napakatagal. Pagdating mo ng verse 22, si David na, he raised up unto them David to be their king. To whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Of this man's seed, listen, tingnan nyo kung paano niya pinasok si Jesus Christ. Of this man's seed that God, according to His promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. Saan niya siningit si Jesus Christ? As the seed of David. Bakit? Mga Hudyo kausap niya eh. Kailangan niya establish that Jesus Christ is not just the Son of God, but He is also of the line of David. Nanggaling din siya kay David, of the royal seed, mga kapatid. Verse 24, when John, mga kapatid, ang bilis nun. From David, nasa kings ka pa lang eh. Pagdating mo ng verse number 24, Book of Matthew na, kapatid. Si John the Baptist na yung sinutukoy niya. Kita niyo paano siya nagpipreach sa synagogue? Hudyo kasi kaharap niya.
When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel, and as John fulfilled his course, he said, "Whom think ye that I am?" So tingin nyo, sino ako? I am not he. But behold, there cometh one after me whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Of course, hindi naman siya yung Messiah eh. Diba? Siya lang yung nagpe-prepare ng way para sa Messiah, si John the Baptist. Verse 26, Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is the word of this salvation sent. For they that dwell at Jerusalem, the rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. Verse number 27, sinabi ni Paul sa kanila, dahil yung mga yan, yung mga chief priest na yan, mga ruler natin dyan sa Jerusalem, dahil di nila siya kilala. Because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day. Sila pa yung nag-fulfill ng condemnation ni Kristo. Okay, verse 28. And though they found no cause of death in him. Do you believe that? Wala naman talaga kasalanan si Kristo eh. Nagpakita ng mga akusasyon, wala naman. Wala namang proof talaga. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. And when they had fulfilled all that was written of him, look at that. Nakita yung ginawa ni Paul? Ibig sabihin, sinasabi sa kanila, Jesus Christ fulfilled what is written. Tinupad ni Kristo kung ano nakasulat sa lumang tipan. They took him down from the tree and laid him in a sepulcher. But God raised him from the dead. Siguro nung time na yun, mga kapatid, wala ako sa crowd kung nasa saan nagpipreach si Paul sa sinagog ng Jews. Pero yung sinabi niya that God raised him from the dead, alam mo yan yung problema nila eh. Di sila naniwala si Kristo bumangon mula sa mga patay. Sabi niya, but God raised him from the dead. And he was seen many days. Proof ito, ebidensya ito, na nabuhay siya mula sa mga patay. And when he was seen many days of them, which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. And we declare unto you glad tidings. Mabuting balita. How that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us, their children. In that he hath raised up Jesus again, as it is also written in the second Psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said in this wise, I will give you the sure mercies of David. Wherefore, he saith also in another Psalm. Kita niyo, nagkukot siya ng Old Testament. Kinukot niya yung book of Psalm. Okay? Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers and saw corruption. Sabi niya sa kanila, alam niyo po mga Jew, mataas ang respeto kay David noon. Kahit kay Abraham sa kay Moses, talagang mataas ang tingin nila dyan sa mga yan. Bakit? Mga ano yan eh. Sa inyo yung nagturo eh. Pero sabi ni Paul sa kanila, si David, kilala natin yon, alam natin, hari natin yon. Sa kalooban ng Diyos, namatay yun eh. At naagnas yung katawan niya. He saw corruption. Pero verse 37, tiga mo, kung ikaw ay Hudyo, napapakinggan mo yung sinasabi niya, but he whom God had raised saw no corruption. Be it known unto you therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. Sa pamagitan ng tao na ito, ang kapatawaran ng mga kasalanan. No? Nakakapagtangangan dito, hindi siya pinuputol eh. Pinapagsalita lang siya eh. And by him, all that believe are justified from all things. From which, ito na, kakalabanin mo na si Moses. Teka, Paul, medyo delikado na yung mga pinagsasabi mo. Ye could not be justified by the law of Moses. Beware therefore, lest that come upon you which is spoken of in the prophets. Behold, ye despisers, and wonder, and perish. For I work a work in your days, a work which ye shall in no wise believe, though a man declare it unto you. And when the Jews were gone out of the synagogue, siyempre yung mga yun, usap-usap yun. The Gentiles, may Gentiles pala sa audience, besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So request nila, pwede mo ba i-preach ulit sa amin sa sunod? Si Paul naman,
Sure, sige. Punta kayo dito ha, sunod. Verse number, okay, nandun na tayo. Verse number 43. Now when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas. Purihin ang Diyos. May mga naniwala. Okay? And who speaking to them persuaded them to continue in the grace of God. Ito na pong nangyari mga kapatid. Ito na po. Ang nangyari ngayon, verse 44, nung susunod na Sabado, next Sabbath, came almost the whole city. Imagine mo, muntikan na talagang maubusan ng tao sa bahay. Almost the whole city, sabi niya, verse number 44, nakinig sila together to hear the word of God. Alam mo kung bakit sa panahon natin ngayon, almost impossible yan? Kasi sobrang dami na nating distraction mga kapatid. Sila wala naman TV. Walang cellphone. Walang ganun. So ang entertainment lang nila talagang pakikipag-usap sa ibang tao. Hindi natin alam, yung iba doon, nayaya. Yung iba doon siguro, nung ang daming tao doon meron doon. Meron ba dyan? Verse number 44, mga kapatid, the next day, di ba? Next Sabbath day, pumunta yung whole city. Verse 45, pero ito po, tandaan nyo, when God is at work, kapag ang Diyos ay kumikilos, ang diablo kumikilos din alongside. Countering. Verse 45, but when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spake against those things which were spoken by Paul, contradicting and blaspheming. So anong punot dulo nito? Kinokontra ba nila si Paul dahil naniniwala sila hindi totoo yung sinasabi ni Paul? O kagaya ng sinabi ng Bible? Alam ng Diyos yung laman ng puso Kaya nailagay dito, puno sila ng inggit, mga kapatid. Kasi sila may sinagog doon. Pero I believe, never nangyari na buong city, muntik na maubos lahat at makinig doon. Never nilang nagawa yun. Pero si Paul, isang beses na nag-preach, tinurusan. Sabi nila, grabe tong tao na to. Lahat na nakinig sa kanya. Inggit sila. Verse number 46. Okay. Verse 46 to 52. Then Paul and Barnabas waxed bold. Yan yung kailangan natin mga kapatid. Boldness. Di madali na mag-share ng gospel. Di madali na mag-stand. Di madali na i-take yung opportunity na meron tayo whenever we have an opportunity to preach the gospel. Minsan matakot tayo, minsan mahiya tayo. Pero si Paul and Barnabas waxed bold. And said it was necessary that the word of God should first have been spoken to you, but seeing ye put it from you, and judge yourself unworthy of everlasting life, lo, we turn to the Gentiles. Declaration niya ni Paul sa kanila, na ang kaligtasan, ipinadala na rin ng Diyos sa mga hintil. For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth. And when the Gentiles heard this, napakinggan nila yun, ang saya nila. They were glad and glorified the word of the Lord, and as many as were ordained to eternal life, believed. And the word of the Lord was published throughout all the region. Imagine yung salita ng Diyos, kumakalat. But the Jews, meron but kapag ang word of the Lord will be published, kumakalat yung doktrina ng Panginoon, anong gagawin ng kaaway? Meron siya mga mastir. But the Jews stirred up the devout and honorable women and the chief men of the city and raised persecution against Paul and Barnabas, expelled them out of their coast. Ano ibig sabihin yan? Sino ba yung mga honorable women? Sino ba yung chief men of the city? Di may mga kapangyarihan. Yung mga Diyos na mga meron. Chief. Bakit? Napunta yata kayo ngayon dito. Problema kami doon Teka, may tao dyan na si Pablo, nangangaral dyan. Naku, gulo yun, nanggugulo yun. Ganun ba? Ano ba ginagawa niya? Kita mo yung buong siyudad natin? Ang dami nakikinig sa kanya. Ganun. Verse number 50, in-stir up nila. Kaya, verse number 50, may kita nyo dyan, and expelled them out of their coast. Pinatalsik, mga kapatid. Pinalayas.
Pinalayas nila si Paul and Barnabas. But they shook off the dust of their feet against them and came unto Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Ghost. Amen. So yun po mga kapatid, hanggang doon lang muna tayo sa Acts chapter 13. But we have witnessed how the Apostle Paul conduct his ministry. At the same way, though, tayo ngayon, hindi tayo preacher. Napakinggan ko yung message mo ng Wednesday. Oh, amen. Ngayon, ang application ko nito, pupunta ako ng Iglesia ni Cristo, papasok ako ng Jehovah's Witnesses, pupunta ako ng Catholic Church, tapos pag nagtanong sila kung sinong gusto magsalita, nagtataas ako ng kamay. At sasabihin ko, men, people of San Isidro, people of Kalapakuan, hear the word of the Lord. Brad, baka patay ka na, hindi ka pagbakalabas ka doon. Okay? Ang kaibahan, yung mga Hudyo kasi, okay, they believe the right God, but they miss the Son of God. Di lang nila maano kung sino yung Son of God. Pero at least, tama na sila. Yung mga Hudyo na yun, may kontra ba sila sa tinuro ni Paul? May kontra ba sila kay Moses, kay David? Wala naman eh. Pero nung sinabi niya na ito'y bumangon mula sa mga patay at ang Diyos ang nagbangon dito, nako yun na. At nainggit sila kasi ang daming listeners. Daming nakikinig. Okay? So, tayo po ay sumaglit sa panalangin. We proceed to the next part. Lord, thank you. Salamat sa iyong banal salita. Salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong gabi. Thank you sa brethren that are here tonight. I pray na yung kanila pong faithfulness, even in attendance, even in keeping na kami dadalo, in the assembling of ourselves together, pray na ito ay maging sa kanilang edification for our families na magiging stronger in the faith. Salamat sa atiran sa binigay niyo po sa akin. May you be blessed and glorified sa lahat namin ginagawa. Gabayan niyo po kami even sa next part nitong aming gawain. In Christ we pray. Amen and amen. Okay, tapos na po yung preaching.